Lahat tayo dumaan na sa ganito. Yung pakiramdam na parang tapos na ang lahat. Dumating yung araw na nawalan ka ng gana sa buhay. Nagkaroon ka ng mga problemang humadlang para makatuloy sa pangarap mo. Na parang hindi na tayo makakabangon mula sa pagkawala. Pwedeng pagkawala ng trabaho, pagkakaroon ng sakit na mahal sa buhay, o pagkakaroon ng problema sa pinansyal. Pero ang tanong, paano nga ba babangon kapag parang nawala na lahat? Ngayon, pag-uusapan natin kung paano tinuruan tayo ng mga Stoic na harapin ang mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay at kung paano gamitin ang karunungan nila para bumangon muli, mas matatag, mas payapa at mas malinaw ang isip. Bago ang lahat, mag-subscribe ka muna sa channel na to para lagi kang updated sa mga susunod naming upload. Una sa lahat, tanggapin natin to. Ang pagkawala ay hindi maiiwasan. Sa Stoicism, tinatawag ito ni Marcus Aurelius na the natural course of things. Sabi niya sa Meditations, "You could live life right now. Let that determine what you do, say, and think." Ibig sabihin, bawat araw ay paalala na ang lahat ay pansamantala, pati ang mga bagay o taong inaakala nating permanente. Hindi ito para maging malungkot, kundi para paalahanan tayong huwag tayong masyadong kumapit sa kung anong wala na. Para sa Stoic, hindi natin hawak ang lahat ng nangyayari sa atin, pero hawak natin kung paano tayo tutugon. Sabi ni Epictetus, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Kapag nawala ang isang bagay, huwag agad itanong, "Bakit sa akin ito nangyari?" Bagkus tanungin mo, "Ano ang itinuturo nito sa akin?" Ito ang unang hakbang ng pagbangon, ang pagtanggap. Hindi mo kailangang magustuhan ang nangyari, pero kailangan mong tanggapin ito bilang bahagi ng buhay. Isa sa mga major principle ng Stoicism ay ang dikotomiya ng kontrol. Ang ideya na may dalawang klasing bagay sa mundo. Yung mga kaya nating kontrolin at yung hindi natin kaya. Sabi ni Epictetus sa Enchiridion, "Some things are up to us, and some are not." Hindi mo makokontrol kung aalis ang isang tao sa buhay mo, kung mawawala ang isang oportunidad, o kung may darating na trahedya. Pero makokontrol mo kung paano mo haharapin ito. Ang problema sa marami sa atin, inuubos natin ang lakas sa mga bagay na wala na tayong magagawa, sa halip na ituon sa mga bagay na nasa kamay natin ngayon. At dito papasok ang Stoic recovery. Bitawan mo ang hindi mo kayang kontrolin at buuin muli ang sarili sa loob. Sabi ni Seneca, "No man is more unhappy than he who never faces adversity, for he is not permitted to prove himself." Kaya minsan, yung pagkawala, hindi ito katapusan, kundi pagkakataon para patunayan kung sino ka talaga kapag lahat ay nawala. Ang pagbangon sa mata ng mga Stoic ay hindi biglaan. Hindi siya motivational high. Isa itong disiplina. Araw-araw na pagpili na bumalik sa sarili mong kapangyarihan. Sa bawat umaga, sabi ni Marcus Aurelius, "When you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to breathe, to think, to enjoy, to love." Ito ang Stoic version ng gratitude. Kahit gaano pa kabigat ang pinagdaanan mo, lagi kang may isa pang araw para ayusin ang iniwan mong gulo o para simulan ulit. Kung gusto mong bumangon, kailangan mo munang ayusin ang loob kasi yun ang tanging kontrolado mo. Gamitin ang pagkawala bilang pagkakataon para linisin ang isip, hindi para sisihin ang nakaraan. Gamitin mo ang journaling gaya ng ginagawa ni Marcus Aurelius sa Meditations.
Isulat mo kung ano ang natutunan mo sa nangyari, ano ang hawak mo pa, at ano ang kaya mong gawin ngayon. Sa ganitong paraan, ang pagbangon ay nagiging structured reflection, hindi impulsive reaction. Ang tagumpay ayon sa Stoicism ay hindi yung mabawi mo lahat ng nawala, kundi yung mabawi mo ang sarili mo. Kapag natutunan mong maging payapa kahit wala kang hawak, doon ka talaga malaya. Sabi ni Seneca ulit, "He who has learned to die has unlearned to be a slave." Hindi na literal na kamatayan ang tinutukoy dito, kundi ang kamatayan ng attachment, yung hindi mo na kinakatakutan ng pagkawala. Kapag natutunan mong matanggap na ang lahat ng bagay ay pansamantala, bawat pagkabagsak ay nagiging daan patungo sa mas malalim na pag-unawa sa sarili. Hindi mo kailangan bumalik sa dati kasi baka ang totoo, hindi mo kailangan bumalik. Ang kailangan mo ay magpatuloy. Ang mga Stoic naniniwala na ang bawat pagbagsak ay hindi aksidente, kundi bahagi ng ikot ng kalikasan. Sabi ni Marcus Aurelius sa Meditations, "The universe is change. Our life is what our thoughts make it." Ibig sabihin, hindi mo kontrolado ang pagbabago, pero kontrolado mo kung paano mo ito i-interpret. Pwede mong isipin na sinira ka ng nangyari, o pwede mong isipin na binago ka nito para sa mas mabuting direksyon. Isipin mo, bawat tao, kahit si Marcus Aurelius mismo, dumaan din sa pagkawala. Nawalan siya ng mga anak, mga kaibigan, at mga taong pinakamalapit sa kanya. Pero sa halip na tuluyang gumuho, ginamit niya ang sakit bilang paalala ng katotohanan. Wala tayong pag-aari sa mundong ito. Lahat ay hiniram lamang. Kaya habang nandito pa tayo, ang tanong ay hindi bakit nawala, kung hindi paano ko gagamitin ang natitira. At dito lumalabas ang tunay na Stoic strength, resilience with reason. Hindi yung pilit mong tinatabunan ng sakit, kundi yung marunong kang umupo kasama ito, pakinggan, at saka mo unti-unting hayaang lumipas. Hindi mo kailangang maging bato. Kailangan mo lang maging matatag. Sabi ni Epictetus, "Circumstances don't make the man. They only reveal him to himself." Ang mga pangyayari, kahit gaano kasakit, ay salamin lang ng kung sino ka talaga sa loob. At minsan, sa gitna ng pagkawala, doon mo unang nakikilala kung gaano kalalim ang kakayahan mong magmahal, umintindi, at magpatawad, lalo na sa sarili mo. Kaya huwag mong isipin na sayang ang mga taon o na nasayang ang pagkakataon. Dahil kung ginamit mo ang sakit para matutong maging mas kalmado, mas mahanon at mas maunawain, hindi ka talo. Nag-evolve ka. Ito ang tunay na pagbangon sa mata ng isang Stoic. Hindi yung bumalik sa dati mong buhay, kundi yung bumuo ng bagong ikaw. Mas simple, mas malalim, mas payapa. At sa sandaling maramdaman mong kaya mo nang ngumiti muli kahit may sugat pa, doon mo malalaman, nagbunga na ang Stoic practice mo. Kaya Stoic, kung nawalan ka ng isang bagay o isang tao, tandaan mo, hindi mo kailangan kalimutan. Pero kailangan mong magpatuloy. Ang buhay ay hindi tungkol sa paghawak sa nakaraan, kundi sa pagsasanay ng loob para tanggapin ang ngayon. At gaya ng sabi ni Marcus Aurelius, "The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way." Kung ano man ang pumigil sa iyo noon, gawin mo yung mismong dahilan kung bakit ka lalakas ngayon. Ito ang Stoic way. Hindi pagtakas, kundi pagtanggap. Hindi paglimot, kundi pagbangon. Salamat sa panonood, Stoic.
Kung nakatulong ito sa'yo, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang Stoic wisdom sa totoong buhay. At tandaan, hindi mo kailangan ng perpektong simula. Kailangan mo lang magsimula muli.